Sa isang nakakagulat na pangyayari, tinutukan ng Department of Health Secretary na si Bongo ang senador na si Tulfo dahil sa kanyang kagustuhang magserbisyo sa larangan ng kalusugan. Sa isang harap-harapang pag-uusap, binatikos si Secretary Bongo ang senador sa kanyang pagiging papapel sa mga isyu ng kalusugan na aniyay nagtutulot lamang ng kahihiyan. Ipinahayag ni Secretary Bongo ang kanyang disgusto sa paraan ng pagtrato ni Senator Tulfo sa mga pampublikong isyu, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa kalusugan ng bayan. Matapos ang insidente, maraming netizens ang nagpayag ng kanilang reaksyon sa social media kung saan nag-viral ang pagtutuos ng dalawang opisyal. Marami ang sumang-ayon kay Secretary Bongo at nagpahayag ng suporta sa kanyang paninindigan para sa tamang serbisyo sa kalusugan ng mamamayan. Gayunpaman, may ilan ding nagpahayag ng suporta kay Senator Tulfo at naniniwala sa kanyang karapatan na magsalita at magpakilos sa interes ng publiko. Sa gitna ng patuloy na laban para sa tamang serbisyo sa kalusugan, patuloy ang pagtutok ng publiko sa mga hakbang na isinasagawa ng mga opisyal ng gobyerno upang mapangalagaan ang karapatan ng bawat mamamayan. Ang pagtutuos na ito ay nagbigay diin sa mga mahalagang papel ng mga opisyal sa pagtugon sa mga pangangailangan ng bayan, lalo na sa panahon ng krisis sa kalusugan tulad ng kasalukuyang pandemya. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suliyap ng bagong balita dito sa tunay na boses ng masa. Sa utak ng Pilipino, bakit mas prefer nila yung branded kesa dito sa mga ordinary na generic? Yun ang naka-mindset na sa... Yung junket po nung araw, kasi since we accepted Doc, sorry, Mexico di ko na protocol. matiis po. Doc, were you born yesterday? Hindi po, alam ko yan, nangyayari yung junket nung araw, pero sinasabi ko No, po Doc, ngayon nangyayari. You want me to prove? Oo, pero- Doc, please don't laugh. This is a serious matter. Mr. Chair, So, wait a minute, let me ask you. We welcome So, if there you- are charges against doctors. Okay. No, Cases wait a minute. Against them should be filed with the Secretary, let me finish. Professional Let me Regulation finish Commission. first, please. Ito ang AJ Bueno Vlogs. Mga kaabangers, sa pagdinig sa Senado ng Senate Committee on Health, nagkaroon ng mainit na argumento sina Health Secretary Chodora Herbosa at Senador Raffy Tulfo, kaugnay sa junkets na ini-sponsoran ng pharmaceutical companies kapalit ng pagrireseta sa kanilang gamot na ibinibenta. Questionable para kay Tulfo ang talamak na practice sa ilang doktor habang pinupuna ang gawain ng ilang public hospital na nagre-reseta ng branded na gamot sa pasyente sa halip na gumamit ng generic medicine sa mas mababang halaga. Ipinaliwanag ng DOH Secretary na kahit may umiiral na executive order sa paggamit ng generic drugs sa public hospitals, may kaso di umano na hindi clinically effective ang ilang generic medicines. Ngunit ipinilit pa rin ni Tulfo na sa kabila ng mga paliwanag ng Secretary na mas ginugusto ng doktor na magreseta ng branded medicines, dahil may sponsor na biyahe sa ibang bansa na ibinibigay ng pharmaceutical firms. Iginit pa ni Tulfo na hindi magbibigay ng sponsor trips ang lahat ng pharmaceutical companies kung wala silang makukuha pabalik. Sa puntong ito, dito na sinagot-sagot ng DOH Secretary si Senador Raffy Tulfo. Bakit po sa mga ospital, ang mga gamot ay mamahal? Especially po when it comes to inpatient. So hindi po nabibigyan ng option ang pasyente kung ano ibibigay sa kanila, yun na lang po talaga ang tatanggapin nila. At bakit po branded? Dapat po pag sa mga public hospitals, habang maaari, dapat yung mga gamot na kinikerry po ay generic. Do you agree with me, Doc? Kasi most of the patients that goes to the public hospitals are poor. So why give them branded medicines? Agree po. Usually po, ang procurement of medicines in public hospitals is by public bidding, 9184. At kuminsan, ang nananalo po ay yung branded. But most of the time, alam ko, generic ang mas mura.
So yun ang nananalo po. Kaya nga po, Doc, so bakit nyo ipapayaga mag-bid pala itong mga branded kung sila'y mamahal? I'll give you an example, Doc. I'll give you an example. Ito, Doc, Secretary, I'm sorry, I've been calling you. Anyway, doctor ka naman din, ano? Oh, good, tama lang. Tramadol, this is a pain medication if I'm not mistaken, right? Yung branded, 128 pesos and 50 cents. Yung generic, 9 pesos and 75 cents. You see the big difference, Secretary? So now, ito yung nakakabulabog. And I know this for a fact because I've been a patient several times at different hospitals. Sa mga inpatient, kung ano ibibigay sa pasyente ng doktor, yun na yun, iinumin ng pasyente and then i-charge na lang. Diba? Without asking the patient first na ang ibibigay namin sa iyo ay branded. Okay ba sa iyo? Or ang bibigay namin sa iyo is generic. More often than not, wala nang question. So kaya nga, tulad nitong sinabi ko, Tramadol, ang laki ng difference. Although siguro, i-charge ito sa PhilHealth, pero PhilHealth is government. So nasa-short change pa rin yung gobyerno. So my point is, dapat sa mga public hospitals, wag na ho tayo magbenta ng mga branded. Yung generic na lang. Existing na po yung executive order on the use of Philippine National Drug Formulary or generic drugs sa public hospitals. Ang only reason I can give as a doctor, because there are cases, nung nagpa-practice po ako, may cases na generic ang binili ng hospital, pero hindi siya clinically effective. So hanggang mangyayari yun, nire-report namin yun sa procurement service. At that's the reason why some hospitals will carry probably the branded because the efficacy clinically is different. At sino po nagsasabi na mas maganda po yung branded compare sa mga generic? Hindi ko siya sabing mas maganda. Hindi, yung sabi niyo po efficacy. So may clinical study po. Yeah, because sometimes pag nagpa-practice ka, binibigay mo yung generic, yun ang binibili ng pasyente sa hospital. I mean, Secretary, you said may clinical studies na mas effective ang branded kaysa generic. Can I see those clinical studies? They're the same as long as the bioequivalence and bioavailabilities are the same. So yun ang problema. Not all drugs are created the same. So even if they're generic, doesn't mean may potency. Kung minsan, yung percentage of the available active component is also lower. So yun yung mga problema po. Sometimes it's cheaper but the quality is not that good. So tama naman, generics and branded should be the same. However, may manufacturing, yung iba nandadaya. Meron pong gano'n, nandadaya yung percentage, gagawin 90% lang. So yung efficacy, kitang-kita ng doktor, hindi ko nawawala yung pain ko. Kaya nga po, nandiyan po kayo para ipascreen niyo po sa If I may lang po, Senator Rafi, bakit pumapasok sa utak ng Pilipino o kahit saan na, for example, ayoko ng pangalanan yung brand, bakit mas prefer nila yung branded kesa dito sa mga ordinary na generic? Yun ang naka-mindset na sa about isa. Bakit po ganon as Secretary of Health? Hindi ko alam kung patient po yan. Ano? At usually, may tawag sila, yung hiyang sa kanila. Like if you're taking certain medications, magpapalit ka, mas mura, generic. Pero makikita sa monitoring, hindi tumababa yung sugar mo, hindi bumababa yung blood pressure mo. Yung doktor mismo, ibabalik ka dun sa gamot na inumpisahan niya. So sometimes, it's really yun yung sinasabi kong clinical outcome. So yung doktor, binabantayan ko sa clinic, pareho nireseta ko sa'yo, generic. Ang gagawin nun, mag-i-experiment siya, ibabalikan niya sa branded, and then makokontrol. Okay, so ito yung mga sinasabi kong differences. Secretary, kung ganun pala, meron kayong mga findings, clinical studies, na halimbawa yung isang particular gamot, hindi siya effective kumpara sa isang branded, dapat meron kayong mga listahan yan, and the public should be informed. And through the FDA, di ba? Yan po yung sagot hindi yung kayo lang po nyo. nakakaalam noon. Mr. Chair, yan po yung sagot sa tanong nyo kung bakit may mga branded sa public hospitals. Kasi ibig sabihin nun, baka the previous year, yung supplier hindi maganda. Hindi lang po sa mga iniinom na gamot, sometimes sa anesthetics, may nakikitang ganito. Tinurok, hindi nagka-anesthesia. So, the next year, hindi nabibili nun.
So for safety, kung minsan bumibili po yung public hospital noong branded. So yun Doc, po ang... pwede makasingit? I'm not saying you're lying, pero I'm saying na half-truth yung mga sinasabi ninyo. I'll tell you why. Bakit piniprefer yung branded sa mga ospital, sa mga pharmacy, bakit inireseta. Kasi nga po, may tinatawag na junket. Alam niyo po yon. Yung mga doktor, gino-good time ng mga pharmaceutical companies sa mga seminar, sa abroad, schooling, free airfare, business class, hotel accommodation, food, entertainment, etc., etc. And we're talking about the millions of pesos or even dollars. Now, syempre, ito mga pharmaceutical companies, hindi ito manlilibre, manggugood time ng mga doktor nang walang kapalit. What's in it for us? You scratch my back, I'll scratch yours. Ganun po yun. Kaya itong mga doktor, magreseta sila ng mga branded kasi yun ang nanggugood time sa kanila. Yung generic na hindi nanggugood time sa kanila, hindi na reseta. You follow me, Doc, sir? Meron po tayong tinatawag na... And that's unethical, right? Meron po tayong tinatawag, Mr. Chair, na Mexico Protocol, and the Philippines follows this professionally. All professional organizations are supposed to not accept yung ganitong gifts from the pharmaceutical industry based on the Mexico Protocol. At tayo po ay signatory and all professionals are expected Okay. to do so. Kung meron pong makitaan na ganitong halaman, kinakasuhan po yung pharmaceutical company at pine-penalize sila. So meron silang penalty from their own association, the Philippine Association of Pharmaceutical Industry. So nagse-self-police sila dyan among them. Pagka may nagja-junket, yung junket po nung araw, kasi since we have accepted Doc, sorry, Mexico hindi ko na Protocol, matiis po. Doc, were you born yesterday? hindi po, alam ko yan, nangyayari yung junket nung araw. Pero sinasabi ko No, po Doc, ngayon nangyayari. Ngayon, You want me to prove? Oo, pero kasuhan natin sila, sir. So, meron tayong avenue to file cases against these people with the pharmaceutical industry, lalo na yung mga pharmaceutical na gumagawa ng mga gifts. Gifts like this should be declared as donations to the hospital or donations or grants to educational institutions. So, kung junket siya, pwedeng kasuhan yung cases ng mga yan po. This practice violates the code of ethics of the medical profession for doctors because, number one, it affects their autonomy in giving the best and most affordable health care to patients. Number two, in a way, exploits patients for the doctor's personal gain. Number three, does not improve access to equitable health care. Now, Doc, you're saying na Agree wala po, na itong kaya junket? pwede pong kasuhan. Marami pa Pwedeng po. kasuhan ng mga Even while we doktor speak, na tumatanggap po. even while we speak, meron na po mga naka-schedule na mga junket para sa mga... Doc, please don't laugh. This is a serious matter. Even while we speak, sir, even while we speak, may mga naka-schedule na po punta sa US, sa Canada, sa Australia, kung saan-saan bansa. Doc, let me finish. Let me finish. And I can prove this from doctors. May mga doktor po ako nagsusumbong sa akin. Ito yung mga babait na doktor na hindi sila pumapayag, hindi sila tumatanggap. Even while we speak, may mga naka-schedule na po. As far as December na. Kuminsan, yung Las Vegas, yung isang hotel sa Las Vegas, punong-puno yan ng mga doktor from different countries, kasama dyan Pilipinas. Libre po yung airfare, libre po yung hotel accommodation, libre yung registration, libre pa pati pansugal sa casino. Now, yan yung dahilan kung bakit matataas ang presyo ng mga gamot dito. Siyempre, yung mga pharmaceutical companies, kailangan nilang kumita din, bumawi. Tataasan nila yung presyo ng mga gamot nila. And that's the reason bakit ito mga doktor, hindi naman po lahat, na mag-issue silang reseta, magreseta silang gamot sa kanilang mga pasyente without putting the generic conversion equivalent. Kasi dapat, di ba, maglagay sila sa reseta yung branded and then sa baba, generic or the other way around. May mga doktor na gumagawa niyan, pero may mga doktor na wala, hindi nilagay yung generic name because busog-busog sila doon sa pharmaceutical companies na nag-good time sa kanila, pasintabi sa mga doktor na tatamaan. And you know, that's reality, Doc. And don't tell me na stop na yan because if you tell me na stop na yan, next week, sa next hearing, babalik ako, mapapahiya po kayo, Secretary. Mr. Chair, So, wait a minute, let me ask you. We welcome So, if there are charges against doctors. Okay. No, wait a minute. Against them should be filed with the Secretary, let me finish. Professional Let me Regulation finish Commission. first, please. Ang question ko po sa inyo, Secretary, you still stand by your word na wala ng junket? Yes or no? Hindi ko po sinabing walang junket. Sinabi ko po, meron tayong Mexico Protocol at Code of Ethics. At kung may kaso na doktor at pharmaceutical na nagva-violate nito, pwedeng mag-file ng kaso. Yan po ang sinabi ko, Mr. Chair. Then it is your job dyan sa DOH para to find out
Bakit nangyayari pa rin ito? At kung nangyayari ito, then sampa kayo ng kaso. Meron na ba nasampa ng kaso? Wala. Yes, Mr. Chair, this is practice of medicine. The regulation of the Department of Health by law is the facilities. The practice of medicine is under the Professional Regulation Commission, Mr. Chair. Kaya nga po, with DOH and Professional Regulation Commission, then kasama ho kayo dyan, may coordination, then sampahan nyo po ng kaso yung mga dapat sampahan ng kaso. Yes, Dapat sir, we may will masampuan. coordinate. In fact, we have filed cases. In fact, when I was undersecretary, we filed a case against a DOH hospital doctor for having accepted a gift from a pharmaceutical industry. And you recognize, Doc, that this is rampant, right? Kasi if you said no, then I'll say you were born yesterday. I never said no, Mr. Chair. And I also never said it's not rampant. So, wala akong So knowledge. you agree with me na it's rampant? Na it's Wala happening? akong knowledge if it is rampant. Then you should, But I know for a fact that it's happening. the regulations are there for people to file cases against I know erring that doctors there's regulation, and sir. erring pharmaceuticals. Sir, I know that there's regulation. You and I know, and I have this paper to prove it. But what I'm trying to point out here, there's regulation pero hindi na regulate. There's regulation pero hindi na implement. Implementation is important. That's why we're here today. That's why you're there as the Secretary of DOH. And you have so many people at your disposal to make sure that implementation is going to be implemented. Yes, Mr. Chair, we will implement the law. Thank you very much. Kasi kanina, sorry, Secretary Doc, sabi mo parang ang dating sa akin na parang wala na yung junket natin, meron parang ngayon wala na. Like I said, kung gusto nyo po, sa December pa lang, meron na pong mga booking, airfare, meron pong mga booking sa mga hotel, sa mga doctors, by the thousands and thousands, di ba, na ginagastos, hundreds of thousands, even dolyar pa po. I'm sure alam niyo po ito, Doc. Kasi pag sinabi niyo na hindi niyo alam na it exists, I'm sorry, Doc, I'm not insulting you. Then sasabihin ko, pinanganak ka lang kahapon. Kasi bilang DOH Secretary, alam niyo po yung mga nangyari sa ground, especially a former doctor in your case. And I respect you being kaya nga po kayo naging Secretary ng DOH because you're a good doctor, I would presume. Tama, sir? Tama, Mr. Chair. We will investigate this. And Sagutin nito, sir, na ako po'y nabanggit nyo doon na maybe lip service lang yung panawagan natin. Hindi po ako ganon. Ako po yung taong action agad. Alam nyo ba, sir, ako yung senador na umabot na po ng magkabilang dulo ng Pilipinas. Ako yung senador na hindi makatiis na nakaupo lang sa opisina. Gusto kong pumunta sa inyo. Pinupuntahan ko talaga at action talaga ako. Pinaghirapan na nila to, pinagpaguran na. Ano ba naman yung 3,000, 10,000 sa pawis at sakripisyo ng ating mga health workers? Kawawa naman to. Kailangan pa ba nilang magmakaawa pa sila sa inyo? Para lang bayaran ninyo? Hindi nyo naman pera yan. Pera ng taong bayan yan. Ito ang AJ Bueno Vlog. Mga kaabangers, kinalampag ni Senador Bongo ang DOH o Department of Health at DBM o Department of Budget and Management kaugnay sa health emergency allowance ng mga health workers na dapat umano'y mai-release na ang mga ito. Ayon kay Bongo, ito ay malaking bagay sa ating mga healthcare workers dahil sa mga sakripisyo nila na pangalagaan ang ating mga kalusugan lalo na nung panahon ng pandemya. Giit ni Bongo, hindi siya tumitigil na mag-appeal para ibigay agad ang health emergency allowance. Dahil pinagpaguran na umano ito, ang tanong ni Bongo sa DOH kung prioridad na ba nila na ibigay ito. Dagdag pa ng senador, pera ng taong bayan kaya karapat-dapat na ma-enjoy na rin ito ng mga health workers. Hindi rin naiwasan ni Senador Bongo na ibida ang kanyang sarili. Ayon sa kanya, siya ang senador na hindi lang basta nakaupo sa Senado. Siya umano ang senador na action agad at hindi daw sa pagmamayabang, pero siya ang senador na narating na o napuntahan ang punot dulo ng Pilipinas. Sagutin nito, sir, na ako po'y nabanggit nyo doon na maybe lip service lang yung panawagan natin. Hindi po ako ganon. Ako po yung taong action agad. Alam nyo ba, sir, ako yung senador na umabot na po ng magkabilang dulo ng Pilipinas. Ako yung senador na hindi makatiis na nakaupo lang sa opisina. Gusto kong pumunta sa inyo.
pinupuntahan ko talaga at action talaga ako. Pinaghirapan na nila to, pinagpaguran na. Ano ba naman yung 3,000, 10,000 sa pawis at sakripisyo ng ating mga health workers? Kawawa naman to. Kailangan pa ba nilang magmakaawa pa sila sa inyo? Para lang bayaran ninyo? Hindi nyo naman pera yan. Pera ng taong bayan yan. Hindi lang health facilities ang importante, kundi pati na rin ang healthcare workers na mismo ang gumagamot at nagmamalasakit sa mga pasyente. Sila po ang hero sa panahon ng pandemya. Hindi po natin mararating ito kung hindi po dahil sa kanilang sakripisyo. Ang ilan po sa kanila ay nagkasakit, ang iba po ay namatay sa panahon ng pandemya. Sana po ay huwag silang pabayaan. In this hearing, we will ask the DOH and DBM for a detailed presentation and report on the status of the release of health emergency allowance due to our healthcare workers for their services rendered during the period of public health emergency due to COVID-19. We also invited the healthcare workers groups to hear their concerns po. Alam nyo, isisingit ko na lang po. Nabanggit po sa isang post ng mga healthcare workers natin na hindi pa nakatanggap ng HIA na nananawagan po sila sa akin. At gusto ko lang pong sagutin ito, sir, na ako po ay nabanggit nyo doon na maybe lip service lang yung panawagan natin. Hindi po ako ganon. Ako po yung taong action agad. Alam nyo ba, sir, ako yung senador na umabot na po ng magkabilang dulo ng Pilipinas. Batanes, Lindol, pagbukas ng Malasakit Center, umabot na ako dyan. Hulo, 10 beses na ako umabot dyan. May Malasakit Center doon, Tawi-Tawi, Basilan. Pinuntahan ko rin yan. Dito naman sa kabila, Palawan, magkabilang dulo, may Malasakit Center din doon. Umabot na rin ako dyan. Dito naman po sa East, sa Samar, umabot na rin po ako dyan. Ako yung senador na hindi makatiis na nakaupo lang sa opisina. Gusto kong pumunta sa inyo. Pinupuntahan ko talaga at action talaga ako. Gusto ko may resulta kaagad. Kaya po tayo narito at gusto ko rin pong ipaintindi sa inyo na kami bilang senador, kami ni Sen. Rafi, ay kami po yung mga mambabatas. Ang nagsasubmit po ng budget ay ang executive. Pag naggumawa sila ng budget proposal, isasubmit nila yan sa DBM. Ang DBM naman po ang magsasubmit sa Kongreso at magsasubmit naman po ang Kongreso. Pagkatapos sa Kongreso, dadalhin po yan sa Senado at finally, isasubmit po yan sa Presidente. So tatanungin natin sila ngayon kung ano bang naging prioridad nila at isa ho ba ang health emergency allowance sa naging prioridad nila dito sa paglalaan po ng pondo. Ako po, hindi po ako tumitigil mag-appeal sa kanila na bigyan po ng prioridad itong health emergency allowance dahil services rendered na po ito, pinagpaguran nyo na po ito, pinaghirapan nyo na po ito, at yung iba po ay 2 taon na po ang nakakaraan. So ang tanong dyan ngayon sa DBM, sa DOH, kung isa ba ito sa inyong naging prioridad at magiging prioridad. At appeal ko, for the end time, umaapila po ako sa DOH, sa DBM, kung meron naman kayong mga unprogrammed funds na inilalaan, bakit hindi nyo ilagay sa pinaka-tuktok ang itong health emergency allowance, pinaka-priority nyo na unprogrammed funds para matapos na yung obligasyon sa kanila. Pinaghirapan na nila to, pinagpaguran na. Ano ba naman yung 3,000, 10,000 sa pawis at sakripisyo ng ating mga health workers? Kawawa naman to. Kailangan pa ba nilang magmakaawa pa sila sa inyo? Para lang bayaran ninyo? Hindi nyo naman pera yan. Pera ng taong bayan yan. Another aspect we shall also look into is the welfare po nitong ating mga kababayan. No? Health is wealth. Health equates to the life itself and must remain a top priority for Filipinos to be able to work and provide for their families. Kaya dapat tayong maging handa sa anumang banta sa ating healthcare system. Babalitaan nga natin na tumataas ang bilang ng kaso ng pertussis at tinatawag na whooping cough, no?
Umaapila rin po ako na maglatag ng mga interventions at sa kooperasyon ng mga komunidad ay mababawasan ang paglaganap ng naturang sakit at maiwasan na may masawi sa ating mga kababayan. At marami na po mga lugar ang nag-declare ng state of calamity, including Iloilo. Umaapila rin tayo sa ating mga kababayan na voluntaryong magsuot ng mask. Kung hindi naman po ito sagabal sa inyong parte, nasanay na nga tayo nun na magsuot ng mask. Bakit hindi kung kailangan, no? Lalo na ngayon na kumakalat po itong pertussis. Huwag ho tayong maging kumpiyansa. Kung di naman po sagabal, I encourage you to use face mask. With that being said, a part of the oversight functions of this committee, it is incumbent upon us to be updated on the state of our healthcare system and the status of our efforts to further improve